Nasa 300 milyong piso ang kabuang halaga ng inaasahang isasauli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa gobyerno. Ayon yan sa DOJ at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po, nagsauli na siya ng mahigit 100 milyong piso. Saksi si Jonathan Andal. Sa unang pagkakataon, may nagsauli na ng pera sa gobyerno mula nung magsimula ang investigasyon sa flood control projects. 110 million pesos ang isinauli ng sinibak na DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara. Maayos naman po siya. In high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang ang matutulong niya para sa bayan. Ito ipagpapakita ng kanilang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag-state witness, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nagsisisi na po kami. Dyan sa sinasabi mong pagsisisi, meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganito. Teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Mula sa DOJ, dinala ang sinauling pera sa Land Bank of the Philippines. Doon ito bibilangin at susiriin kung may counterfeit o peking bills bago i-turn over sa Bureau of the Treasury para maibalik sa kaban ng gobyerno. Sa taya ng DOJ, 300 million pesos ang dapat maibalik na pera ni Alcantara. Kaya may isasauli pa raw si Alcantara sa Disyembre. Pag sinabi niya, halimbawa, nag-deliver ako ng ganito, diba? Nag-deliver ako ng total na 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitang 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at doon po namin binabase yung restitution. Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na gaya ni Alcantara ay provisionally admitted sa WPP o Witness Protection Program. Sabi ngayon ng DOJ sa 5 flood control cases, 3 na yung submitted for resolution. Ibig sabihin, titimbangin na ng mga piskal kung may sapat bang ebidensya para paharapin sa mga kaso sa korte yung mga inirereklamong dating opisyal ng DPWH. Ang pagsasauli ni Alcantara ng pera nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. Iniutos din ng Pangulo na makipag-ugnayan ng Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga opisyal sa Malaysia at Singapore. Kaugnayan ang ari-arian ni dating Congressman Zaldico na saklaw ng freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Naharap si Ko sa mga kasong malversation at graft kaugnay sa anomalya sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang mga pag-aari ng helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag ng Misbis Aviation and Development Corporation. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Ko pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado sa kumpanya at hindi personal na pag-aari ni Ko ang air assets. Pero paninindigan ng Pangulo anumang galaw at disposisyon sa mga ito bawal dahil sa freeze order ng AMLA. Babala ng Pangulo sa mga pugante sa kaso kaugnay sa anomalya sa flood control. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. Sa 16 na inisyuhan ng warrant ng Sandigan Bayan, 7 pa ang hinahanap kabilang si Ko. Kanina, tinangkang isilbi ng PNP at NBI ang warrant laban sa 3 opisyal ng SunWest na mga kapwa-akusado ni Ko, sina Consuelo Daito Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapcao. Nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon na nasa isang hotel sila sa Pasay, pero hindi natunto ng mga akusado. Ang Independent Commission for Infrastructure naman, sisimula na ang kanilang live streaming ng mga pagdinig sa susunod na linggo. Ayon sa ICI, kung hihiling ang inimbitahan nila ng executive session, pagbibigyan nila kung ang idadahilan ay pasok sa kanilang guidelines. Gusto namin i-balance yung karapatan ng tao
taong bayan on information, at the same time the individual rights of our resource persons at kung sino man yung kanilang mame-mention o madadawit sa kanilang testimony. Nitong Miyerkules, 8 dati at kasalukuyang kongresista ang inirekomenda ng ICI at DPWH na makasuhan ng plunder at iba pang kaso dahil sa kanilang koneksyon umano sa mga kontraktor. Si Congressman Edwin Garjola itinanggi ang mga alegasyon at sinabing handa siyang harapin ang testigo na nagdawit sa kanya. Handa ring makipagtulungan si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas sa investigasyon. Magsusumitian niya siya ng mga kailangan dokumento o records at wala umano siyang itinatago. Nauna nang itinanggi ni na Congressman James Ang at Joseph Lara ang mga alegasyon ng katiwalian. Wala pang pahayag si Nako. Gayon din ang mga kongresistang sina Jet Nisay, Agustina Pancho at Noel Rivera. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.